pangalan niyo? Mercy Flor. Mercy Flor. Okay. Ang una po namin katanungan sa inyo ay, meron po ba kayong pwedeng ikwento sa amin tungkol sa kultura ng Iloilo? Saan po ba kayo, ano po ba yung mga hilig nyo, dating mga gawain sa Iloilo? May mga pwede po ba kayong ikwento sa amin na Yan na trabaho na namin sa Iloilo. Sa bundok, palayan. ano po yan, mga bata po ba po kayo o ang mga tanda-tanda na kayo tsaka kayo? Mga dalaga kami, trabaho na kami. Ano po yung kasaysayan na pwede niyo po maibahagi sa mga bata ngayon about dun sa lugar niyo po sa Iloilo? Ginaano ko ganit sila. Yan ang daanan namin sa Iloilo. Ang hirap, wala kami nakain. Pagdating namo, mahanap pa kami ng pagkain. Mais na kanin namin, wala kami ulam. Wala kami tira ng yung pang-bili ko na ano yung nagustuhan, wala. Sariling tanim po mismo ang Sariling tanim namin yan. Saging. Nakain namin, kami-puntawan. Sa Iloilo po, ano po yung mga wikang ginagamit niyo? Wika ko, parang Ilonggo. Maliban mo sa Ilonggo, ano pa po yung ginagamit ng wika? Wala. Ilonggo lang po talaga. Hindi niyo po nakakaluan ng Tagalog. Hindi. Buong Ilonggo. Oo, dito nga, mag-iipanas mo. Ginagandawang na ako eh. Hindi ako marunong mag-Tagalog. Hanggang ngayon po ba, hindi pa po kayo Hindi masyadong ako sanay may magkakalawa ng Tagalog. kahit po yung lola ko. Pero yung lola ko naman yung sanay sa nangyari. Matagal na po ba kayo dito sa Manila? Pero talagang hindi ka lang po talaga sa inyo siya. Sa ano po yung mga bagay na pwede namin gawin ng mga bata pag pumunta po kami sa lugar niyo sa Iloilo? Yung dapat po, siguro na pwede niyo ma-share kung dapat i-try niyo tong ganitong bagay. Like ano po, di ba po sa mga probinsya may mga sariling tawag sa laro. Pwede din, ano po mga ganun example na pwede namin gawin doon sa lugar. Alam mo yan, ano po ba tawag nito? May mga pwede po ba kami gawin sa Iloilo na pwede nyo i-suggestion sa amin? Parang meron po ba kami pwede puntahan sa Iloilo? O Wala naman kami sa Iloilo eh. Wala naman kami puntahan doon. ano lang? Dito na kami lahat. Parang bundok po talaga siya sa lugar. Pag hindi ka makapasok doon sa bundok, bawal. Paano po kayo nakakapunta doon? Lalakarin niyo po? Oo, lahat lang. Pag umuwi po kayo sa Iloilo, kaya may mga sasakyan na rin naman po kayo. Oo. Ano na yun? Pero wala ko kayo pa na maaanin sa amin na pwede gawin sa Iloilo. Talagang, parang ano lang talaga siya tirahan. Walang dalaan, walang pwedeng puntahan na lugar. May puntahan mo. Ano yung mga lugar na pwede namin puntahan sa Iloilo? Sa Nindriki, laro kami. Sa Banwa. Ang alam ko po kasi sa Iloilo, pwede pa magkakatabing probinsya ko ng mga Antique, mga Aklan. So pag pumunta po kami ng Iloilo, pwede po ba kami makadaan din sa mga lugar na yun? Ano po yung mga pwede? Hindi ko maalam yun. Hindi ko alam sa mga so nung nasa Iloilo pa lang po kayo, hindi na po talaga kayo Hindi ako masyadong gumagalang masyado. Bahay lang ako. So, ang susunod po namin katanungan sa inyo ay, bakit po dapat puntahan ang Iloilo? Maganda po ba puntahan ang Iloilo? Oo, magandang syudad eh. Syudad. So, masusuggest po ba sa amin ng Iloilo? Hindi kayo makapunta eh. Pero maganda po ba pumunta doon? Oo, Maganda ganda po. doon. Syudad yan eh. Syudad ng Visayas. May mga pwede pa po ba kayo sabihin sa amin tungkol sa Iloilo, sa buhay mo po sa probinsya? Natututo po ba kayo magtanim pag pumunta kami doon? Kasi sa panahon po ngayon, hindi na po Hindi marunong. naman pwede doon ito makapunta sa bundok doon. Hindi May bantay na po siya ngayon. Bawal na. So yung mga, bakit po nagkabantay na siya? Hindi sila gusto na mag-ikwanta sa bundok. So, yung mga pwede lang po pumunta doon, yung may mga may-ari ng bahay o yung mga... Kahit may-ari ng bahay, hindi makapasok sa bundok. Hindi na. Bawal na. Kahit kung mapunta sa mga government or humingi ng permit. Sa bayan lang kayo.
Pero yung bahay na po ba doon dati hindi mo naman napupunta? Wala na kami bahay doon. Ah, so hindi na talaga kayo makakapunta sa bahay. Wala po ba kayo makakapunta? Ang kapatid ko ilan sa ano sila, barangay kumpo sila. Ay, hindi na po sila pinupunta. Bakit? Hindi ba itong bahay namin? Nasira o sinira po? Ay, sira na Nasira. Dahil sa mga pagdurado ng mga. Okay na po din, Nay. Maraming salamat po sa pakikipagpanayan sa amin. maraming salamat po. Okay. Okay. Question. Ako Okay. yata una magtatanong. Sige, sige. Alam mo na ba yung mga itatanong? Oo, yung question. Alam ko yung... Pero baka may on the spot silang sasabihin na. Sige, sige. Okay Yung lang. dalawa. Oo. Okay. Akin is just 1 to 3 lang akin. Sila meron yata silang sasabihin na additional. Okay, okay. Okay, so hello po. Ipakilala niyo po sarili niyo. Okay. So hello, my name is Troy Brandy. I grew up in a group of islands called Northern Mariana Islands. It's a group of islands right under Guam, which is a U.S. territory. Wow. Okay. So ikwento mo kung ano yung mga kaysaysayan ng iyong kultura sa bansa mo, sa Guam. Okay, so our culture is similar to other Austronesian and Micronesian cultures that live around the islands. So we have a lot of cultural things that revolve around the island, such as dances, respecting the gods, and things like that. Okay, next question. So, ano ang tungkol sa sa kultura nyo, ano yung kaysaysayan ng bansa mo or ano ang history ng bansa mo? So my country, or can it be like a fun fact? Yes, it can be a sige. fun fact or you can explain more. Sige. A fun fact about my island, specifically my country, specifically the island that I grew up in, is that the bombs that were dropped in Japan, the Hiroshima and Nagasaki incident, those bombs were created on the island I grew up in. That's a little fun fact, yeah. That's a very good fun fact, actually. So, the next one who's gonna question you is Charles Kerubin. I some questions. Are you ready? Yes, I'm ready. What are the language do you use in your country? Okay, so the languages that we use in my country are predominantly English, and also, of course, the historic language, which is Chamorro. Though unfortunately, it's fading, but efforts are being made to incorporate it into daily life. So, such as in schools, we have a subject dedicated to learning the language and such. That's cool. Okay, next question. What are the things we should try when we are on your country? I think you guys should try the local delicacies like Teleguin, which is raw marinated meat. It could be seafood or red meat. Pretty good. It has a very tangy flavor. Okay, that's cool. Okay. Okay, next question. What are the places we should visit in your country? I think you guys should visit the white sand beaches around my island. It's like a 5-minute walk. You can walk anywhere, and the ocean is really nice, and it's surrounded by colorful corals. Yeah. Okay. Let's go na. Polido, you're next. Okay, I have 3 questions. Are you ready? Sige, sige. Oh, I'm ready.
Okay, first question. What are the places we should visit in your country? Wait, sorry, can you repeat that? What are the places we should visit in your Sorry, one more time. One more time. Okay. Naghang na What siya. are the Oh my- places we should visit in your country? Again. One more time. Okay. What are the should visit in your country? What are the things we should? Why should we visit your country? Ano? Yes. Correct. Sige. So I think you guys should visit my country to support the local community, and also if you want a little breather, because especially the islands, they're quite secluded. So if you want a little fresh air of something new, experience new culture, you guys should definitely try going to the Northern Mariana Islands. Okay. What popular food the country eat? What type of food? So the types of food my country eats, especially since we're a group of islands, is definitely a lot of fish. I remember my teacher used to say they used to eat turtles there, but with the recent things, it became illegal. But yeah, the ancestors from my country and stuff, they used to rely on the fishes and any living things they can catch. Yeah. Is that all? Okay. Last question. How does your country handle every issue what they had? Sorry, can you repeat that? Okay, wait. How does your country handle every issue what they had? So how Or does paano hinahandle ng bansa niyo sige, yung mga issues? like political issues? Sige. Yes. So politically, my country is governed by the U.S. So anything the U.S. does, it reflects on us. So most of the time, since we're just a U.S. territory, we don't really have a say in most things. So I'd say politically, we don't have much of control. Yes. Okay, that's cool. Oh, Mr. Paat, do you have any questions or additional to answer, to ask them for? Are you doing well here in the Philippines? Oh, me. Okay, am I doing well here in the Philippines? The answer is medyo. Kasi, it's hard for me to communicate with my fellow Filipino classmates and friends because I find it hard to catch up when they're talking in Tagalog or like any Filipino language. Okay, do you like the Filipino cultures or foods, something like that? I'd say definitely. Recently, I traveled to Manila, and I must say that the people are very welcoming, even though they don't know me. And it's very nice that Filipinos treat you like their family. Yeah. I'm very It's glad more you very like this. Mr. Kai Pulido, additional questions? Ilang taon na din yung nakatira sa Philippines? Recently, I moved back here just this year, the beginning of March, end of February. So I've only been living here for about 5 months, 6 months. Yeah. Okay, thank you. Okay, last question na. That's all. Where do you like to live? In Philippines country or in your country? Oh, that's a hard one. I'd say the Philippines because most of my family is here, and I haven't seen many of them for a long time, so it was nice to reconnect. Yeah. So, Okay, thank you very much. they're welcome. Thank you very much for interviewing you in our academic.
allow me to introduce myself. My name is Kurt Errol Gabriel Novia Gutierrez. And first thing po na itatanong ko po sa inyo, ipakilala niyo po ang inyong sarili. Ang pangalan ko ay si Imelda Paat, mami ni Christoph Paat, formerly OFW of Saudi Arabia. I work as a OR technician in King Fahad National Guard Hospital in Saudi Riyadh. And ang next naman po na tanong is, second po, ikwento niyo po sa amin ang tungkol sa inyong kultura o pamumuhay niyo po bilang isang OFW sa Saudi. Kultura. Ang kultura kasi ng Saudi Arabia is based on Quran, yung kanilang Biblia sa Saudi Arabia. Lahat ng kilos, galaw nila ay nakabase palagi sa Quran. Ang kanilang pananamit, ang kanilang relihiyon, ang kanilang galaw ay nakabase lahat sa sa Quran nila. Number 3 po is, ano po ang kasaysayan ng inyong bansa? Saudi Arabia. Kasaysayan. Actually, hindi ko siya bansa, kaya hindi ko alam, hindi ako well-versed sa kanilang kasaysayan. Pero ang kasaysayan nila ay, base sa aking nakaintindi, ay nagsimula kay Hagar, ang alipin ni Sarah na asawa ni Abraham. So usually si Prophet Muhammad ay anak ni Ismael, kung hindi ako nagkakamali, yung anak ni Hagar kay Abraham. Doon nagsimula ang kasaysayan ng Saudi Arabia. Hagar, Ismael, nagsimula. O si Prophet Muhammad, di ko alam kung nanggaling kay Ismael, pero alam ko doon nagsimula kasi ang kasaysayan ng Saudi Arabia. Doon kasi napadpad si Hagar sa bansa ng Saudi Arabia. So bali nanggaling rin siya kay Abraham ang angkan ng mga Saudis. At nakabase sa Old Testament yung kanilang kultura rin. Okay, number 4 po is, ano-ano ang mga wika na ginagamit sa kanilang bansa? Wika. Iba-iba kasi ang wika. Kung tayo mga Pilipino, may iba-ibang dialects, ganun din ang Saudi. Iba-iba rin yung dialect nila. May iba ang dialect ng Asir, iba ang dialect ng Dubai, iba dialect ng Riyadh. Pero nagkakaintindihan pa rin sila. Parang tayo rin, may iba-iba tayong dialect. Diba? May Bisaya, may Tagalog, may Ilocano, mga ganun-ganun. Pero pag sila nag-uusap-usap, nagkakaintindihan din sila. Well, may mga iba na rin kasi nakapag-aral sa ibang bansa, kaya marunong na rin sila mag-Ingles, marunong na sa French. Kaya sila nag-aral, na-adapt nila yung mga lengguwahe na ginagamit dun sa bansang pinag-aralan nila. Lumalabas na rin sila kasi para mag-aral. Hindi na sila naka-focus lang sa loob ng Saudi Arabia. Okay, ang number 5 po is, ano-ano ang mga bagay na dapat naming subukan kapag nasa inyong bansa? Subukan yung magsidike. Tiyak pag nahuli kayo, diretso kayo kalungan. Kaya subukan ninyong magnakaw. At tiyak paglabas ninyo, putol ka ba? Pero kung gusto niyo subukan, siguro subukan ninyo pagkain nila. Masarap din naman ang pagkain ng Saudi. Umaga, kung gusto ninyo madalian at mura lang na almusal, subukan ninyo chapati o kaya kubos. Yan. O kaya, subukan nyo rin yung shawarma nila. Masarap yung shawarma. Tapos, roast chicken. Masarap. Laham na may ng rice nila. Oh, masarap rin. Subukan ninyo yun. May aphrodisiac sila. Nila before marriage eh. Okay, ang number 6 po is, ano-ano ang mga lugar na dapat naming bisitahin sa inyong bansa? Sabihin ko sana, Makkah. Kasi, syempre, gusto rin natin malaman kung ano yung kanilang tunay na kultura at kanilang paniniwala. Kaso, hindi ka makakapasok doon ng hindi ka Muslim. Kailangan Muslim ka para makapasok ka sa Makkah. Kasi ito yung mga secret place nila. Pangalawa, siguro Abha. Ang Abha kasi malamig na lugar. Parang Baguio natin. Laging walang mainit na araw sa Abha. Panay parang Baguio, malamig. Nagfa-fog. Kasi malamig, malapit siya sa Yemen. Ang Yemen kasi, nagyayelong lugar yon. Nagkakaroon ng isang, lang yun isang bundok lang yung pagitan ng Yemen at saka Saudi Arabia. Maraming ang mga taga-Yemen na pumapasok sa Saudi,
na tumatawid na lang dun sa bundok papunta sa bansang Saudi. Ang Yemen kasi mas mahirap na bansa kaysa sa Saudi, kaya usually Yemenis pumapasok silang illegal sa Saudi dito sa Abha kasi yung kanilang yung kanilang pagitan nga ng bundok. Abha, maganda, kaso nga lang ingat ka lang sa pagdadrive kasi pag kayo nagkamali, diretso ka sa bami. Baka hindi saya makuha mo kung di ka mataya. Morbid. Okay, lastly po, number 7. Bakit dapat po naming bisitahin ang Saudi Arabia? Bakit? Marami silang ginto. Pangalawa, langis. Madami silang langis. Pangatlo, madaming babaeng nakaabaya, nakabalot ng mukha. Ang magandang red sand. Mga OFW pupunta doon para sakay ng hindi ko alam yung motor. Maganda ang Damam kasi isang atch lang makakatawid ka na ng Bahrain. O pwede ka rin punta ng Bahrain. Saudi ka. Tapos kumuha ka lang na visa. Jeddah, maganda rin. Free city kasi ang Jeddah. Parang aluwag na rin. Hindi na siya kagaya ng Riyadh. Ang Riyadh kasi medyo maigpit pa kasi naando ng palasyo ng hari. Ang Makkah, mahigpit lalo. Kasi naando ng Taif, Abha, medyo mahigpit diyan kasi malapit siya sa Makkah, sa holy city ng Saudi Arabia. Ano ba yan, Kate? Okay. Yun naman po. Thank you po sa time and at the same time, Dati pa, nag-iinit na ako eh. Pumigrate po kayo na mag-interview po. Okay, yun lang naman po. Once again, I'm Kurt Errol Gabriel Novia Gutierrez. Thank you po. Good day, my name is Tinente Roque. Pupunta ako sa bansang Guam. Gusto kong malaman kung ano yung lingwahe na ginagamit ko. Besides doon, gusto ko matikman yung mga pagkain na kinakain at healthy naman, pero wag ko pa rin masubukan yung mga nakakabago sa paningin ko bilang Pilipino. At yung mga lugar na dinatayos ng mga terorista gusto ko rin mag-explore kung ano ang mga kinakabago at yung kaya sila kaganda. Gusto rin namin lumakbay sa Guam dahil sa white beaches na tayo sinagaling ko. Nakikita mo palagi at sa maganda ng kanilang kultura. Sobrang nakag-curious kami sa bakal ng history dahil sa pagtulog ng kamikaze malapit sa isla.